Update po tayo sa magkahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo kasabay ng posibleng kasunduang pangkapayapaan ng Amerika at Iran. Makakausap po natin si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyong programa, Ma'am Connie, at sa ating mga kababayan po. Sir, kamusta ho ba ang kabuuang supply ng diesel at gasolina sa bansa ngayon? Sufficient pa rin as usual na maintain ho yung above 40 days supply ho natin ng gasoline, diesel, LPG. Ang kerosene nga ho, hindi ho bumababa ng more than 100 days supply ang kerosene ho natin. I see. Pakipaliwanag lamang po para doon sa medyo nalilito, bakit daw hindi pare-pareha sa lahat, no? At depende sa kumpanya at lokasyon yung adjustment sa presyo po ng gasolina ngayong araw? Hindi ho kasi ang nagsimula tayo sa mandated na isang figure lang ho ang adjustment kada type of product. But for the past 2 weeks, inalaw na ho ng Department of Energy yung range. Kasi nga, napag-usapan ho ito na for how many weeks with the oil industry na meron ho talagang diferensya sa premium, sa freight, sa insurance, at of course doon sa product. Kasi magkakaiba yung PEDSA, magkakaiba din yung volume ng ordering ng produkto ng mga ng mga oil companies. Kaya dahil doon, inalaw ho natin yung isang ng range. At napag-agrihan with the oil industry na meron hong aabot halos na allowable adjustment na around 2 peso na range sa adjustment. Kaya meron ho talagang mula from one figure up to a maximum of figure yung binibigay ngayon na allowable adjustment. At hindi naman ho ito prone para maabuso kaya? Dahil kung pasok sila doon sa range, treated po yan na tama yung adjustment na yan. Pero Ma'am Connie, hindi pa ho ito full-blown na market-based. Kasi ito pa rin ay kinocompute pa rin ng DOE at mandated pa rin sila sumunod doon sa range. I see. Kailan ho direktang mararamdaman kaya sa presyuhan ng diesel at gasolina sa bansa yung napapabalitang kasunduan nga po ng Amerika at Iran na pipirmahan na sa Biyernes? Definitely, no. Inaasahan natin na sa susunod na linggo, meron na hong epekto ang pangyayari sa peace talk na yan at agreement with the US and Iran. Ang hindi lang ho natin matansya kung magkaano ang magiging rollback. Pero definitely nakikita namin sa unang araw pa lang malaking rollback na ho ang nakikita namin. At kung magpatuloy ho itong talaga magandang ugnayan ng Iran at Amerika, may chance ho kayang babalik pa sa dating presyuhan yung ating pong diesel at gasolina. 40 o 50 pesos ang kada presyo po di ba noon? Tayo ngayon, ang range natin ngayon ng prices sa diesel ay nasa 70 to 90, no? Yes, as sir. high as 90. Pero kadamihan na ho talaga nasa 70 territory to a little bit above of 80. So, halimbawa lang may 10 peso na rollback. Balik na ho tayo sa 60 territory. Hindi pa ho iyan kapareho nung una na nasa 50 to 60, as high as 70 nung before the crisis. Pero, ang 60 to 70 ay malapit na ho. Ang inasahan ho natin by next year, 6 to 12 months na adjustment sa nangyaring gulo na to, ay baka ho mapanumbalik na yung normal na supply from Persian Gulf at makabalik tayo doon sa 50 territory. Pero for now, ang asahan ho natin from 6 months to 12 months from now, baka nasa 70 ho tayo at 8 to 80 territory. Maswerte na ho tayo kung matuloy pa yung pag-rollback, baka umabot tayo ng mga 60 territory. I see. So, definitely within the year, hindi pa ho natin ma-achieve, sabi nga, yung dating presyuhan. Yes, next year na sana. Yes po. Okay. Next year siguro, baka makabalik tayo sa 50 territory to 60. Ayan, kami ho'y mananalig. Opo. Hanggang kailan ho magpapatuloy itong 10 pesos na fuel subsidy kada litro sa PUV divers po natin?
Medyo matagal pa to, no, kasi in fact dinagdag na sa programa yung yung plano na isama na yung Department of Agriculture. Inuuna ho natin yung mga trucks at saka delivery vans na ginagamit to transport agricultural products, yung mga gulay, sibuyas, kamatis. So ito ho yung mga inuuna ng Department of Agriculture. Kaya mukhang wala pa ho talaga dahil magsisimula pa nga lang ho ang dagdag na component nitong mga beneficiary, which are the trucks and delivery vans transporting agricultural products. So hindi pa natin makikita for the meantime yung hangganan o katapusan nitong 10 peso subsidy per liter ng government. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Thank you. Magandang tanghali ulit sa lahat. Yan po naman si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.